Sa ngalan ng kapatiran, isang buhay na naman ang binawian. Nako, mukhang hindi na tayo matututo kailanman. Orestes, handa ka bang ialay yung buhay sa batugang? Yes, Master! Akala natin matututo na tayo pagkatapos ng kaso nila Lenny Villa at marami pang iba, pero hindi pa rin pala. Itong tanong, sa ngalan ng kapatiran, bakit kailangan pang may masaktan? Diretso ka lang, diretso ka lang, diretso ka lang, diretso, 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 diretso. Kaliwa, kaliwa, kaliwa. Kaliwa. Hindi ko rin alam eh. Ganun yata talaga. May mga sakit at paghihirap yata sa mundo na titiisin ang tao para lang matawag na brad. Kaya iba ang fraternity sa mga ordinaryong club lang. Hindi lang kasi kayo basta magkasama sa isang ordinaryong picnic. Kasi nga, parang pinapakita na ang isang fraternity ay isang eksklusibong grupo na ang isa sa sukatan ay ang kakayahan ng katawan na tumanggap ng pisikal na parusa. Pero, may sariling lohika at filosofiya ang mga fraternity na kailan may parang hindi yata natin maintindihan. Orestes! Yes, Master! Gaano katibay ang iyong paninindigan para sa batugang? Sintigas ng bato, sir! Ganon ha? Kung papansinin mo, halos kukonti lang ang nagsasalita kapag may mga kasong gaya na nangyari kay Marvin Reglos ng San Beda. Kasi nga naman, wala namang pumipilit sa mga neophytes na ito na sumali sa frat. Kusang loob lagi. May mga lihim ang samahan na hindi basta-basta pwedeng mabunyag. Malamang, dala pa rin ng mga miyembro nito ang espiritu ng katapatan sa kapatiran. Sa ating mga nasa labas, hindi natin ito maiintindihan. Ay nako, ang ganito klaseng kapatiran, minsan mas matindi pa sa mga tunay na magkakapatid talaga. Orestes, para pakita mo ang iyong paninindigan para sa batugang, kailangan mong dilaan ang aking sapatos. Napakarumi ng swelas. Handa ka ba? Yes, Master! Didilaan mo sapatos ko na napakarumi. Yes, Master! Dilaan mo, Orestes. Kailangan ko, Master! Didilaan mo. Sigurado ka? Oo. Kung may kasabihan na blood is thicker than water, pero sa kaso ng mga fraternity, ibang klaseng daloy ng dugo naman ang pinag-uusapan. Pero sa politika at kasaysayan, tingnan nga natin kung gaano katindi ang pananaig ng gantong klaseng kapatiran. Orestes, kailangan mo tumawid Yes, Master! para sa batugang. Yes, Master! Gagawin ko lahat, Master! Gagawin mo ha. Yes, Master! Ready? 1, 2, 3! Ang Upsilon Sigma Phi ay isa sa mga pinakamatandang fraternity hindi lang sa Pilipinas, ngunit sa Asia. Si Ferdinand Marcos at Ninoy Aquino ay matinding magkaribal sa politika, pero pareho silang miyembro ng Upsilon Sigma Phi. Ilan pa sa mga tanyag na Upsilonians ay sina Justice Jose Abad Santos, Jose Laurel, at ang tumakbong Vice President dati ni Marcos na si Arturo Tolentino na dating Senate President. Si Doy Laurel na nasa oposisyon kasama ni Cory noon ay brad din nila. Ilan pa mga kasapi sa Sigmaro ay sina Joker Arroyo, Richard Gordon at Kiko Pangilinan. Ngayon, sa Senate impeachment, ano ang pagkakapare-pareho nila Enrile, Cuevas, Drilon, Angara, Arthur Lim at Daza? Silang lahat ay miyembro ng Sigmaro Fraternity sa UP Diliman. Brad din ni Cuevas sa Sigmaro si Justice Antonio Carpio na sinasabing karibal ni Corona para sa pagkahepe ng Korte Suprema. Ang tanong ngayon, may epekto ba ang kanilang pagiging magkabrad sa galaw ng impeachment? May napapansin ka ba? Parang wala naman yata, di ba? Oh, pero, nalilihis tayo sa usapan na mabalik tayo sa kaso ni Marvin Reglos. Ay nako, ang nagagawa nga naman ng sangkatauhan sa ngalan ng kapatiran. Orestes, Yes, Master! sa ngalan ng batugang para ipakita ang iyong paninindigan. Handa ka na bang tumalon sa tulay na to? Yes, Master! Sigurado ka? Yes, Master! Mataas yung tulay na to. Yes, Master! Sigurado ako! Ready? 1, 2, mataas to. Yes, Master! 3, talon! Anak ng talon, bahala ka na sa buhay mo.
Walang kwentang fraternity to. Bahala siya. Teka muna, paano kaya kung i-hazing ngayon ang nakontem na abogado na si Attorney Vitaliano Aguirre? Ang yayabang ng mga nagsasalita na ganyan, ang naman. Kung ayaw pakinggan, umalis ka sa korte. Ano kaya ang pwedeng gawin sa kanya? Nako, ano kaya kung ikulong siya sa kwarto ng 1 linggo na ang madidinig lang niya ay ang boses nito? Kung ayaw pakinggan, umalis ka sa korte. Kung ayaw pakinggan, umalis ka sa korte. Kung ayaw pakinggan, umalis ka sa korte. Kung ayaw pakinggan,